Sa ngalan sa Mahain, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panakiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon aron kita mahimong andam sa pagsaulog nining Santos nga misa. Anto karong hinulsulan ug basulan ang tanan natong mga sala. Dungan kita sa pagingon, nagakumpisa Pisal ako sa Dios na magagaom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, manapalapas sa kong kaguyamot, sa unang-una, sa pulong, ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong nagungsala. Busa na nga muyo ko kag Santa Maria ng kulay, sa tanang anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, kaluyan unta kita sa Dios nga magagahom sa tanan, ug pasaylon sa itong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magkagahom nga Diyos, gihimo mo nga makadaog ang imong martir. Nga si San Maximiliano, badog sa mga kasakit, nga iyang giantos. Tuguti kami nga nagsaulog sa adlaw sa iyang kadaugan. Katungod sa iyang panalipod, dili kayod kami mabuntog sa mga dautan, nga naghulga kanamo. Kini among ipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buyog uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usahang tud sa kahangturan. Amen. Palihog ng lingkod. Kinutlo gikan sa basahon ni Josue. Unya ang Ginoo miingon kang Josue, tungod sa buhaton ko karong adlaw, ang tanang katawhan sa Israel magpasinugog kanimo nga usa ka dakong tawo. Ug masayod sila nga naguban ako kanimo, ingon nga naguban ako kang Moises. Sugua ang mga pari nga magyayong sa sudanan sa kasabutan nga mamuhunong sila, inigtunob nila sa tubig sa suba. Unya si Josue miingon sa katawhan, dali kamo ngari ug pamati sa isulti sa Ginoo nga inyong Dios. Karong adlaw, mahibaloan ninyo nga ang buhing Dios naguban kaninyo. Samtang mosulong kamo, abugon niya ang mga Kanaanhon, ang mga Hitihanon, ang mga Hibihanon, ang mga Perisihanon, ang mga Girgasihanon, ang mga Amorihanon, ug ang mga Hibusihanon. Ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo sa tibuok kalibutan mouna kaninyo pagtabok sa Jordan. Sa diha nga motunob na sa tubig ang mga pari nga nagyayong sa sudlanan, mohunong ang baha ang suba sa Jordan ug ang tubig nagikan sa ibabaw mupundo sa usa ka dapit. Ting-an ni kadto ug nagbaha ang suba. Namiya ang katawhan sa kampo aron pagtabok sa Jordan. Naguna ang mga pari nga nagyayong sa sudlanan. Pag-abot nila sa daplin sa Jordan ug sa pagtunob nila sa tubig, mihunong ang baha ang suba ug mipundo ang tubig sa ibabaw didto sa Adam, ang syudad duol sa Zaritan. Ang pagbaha sa tubig ngadto sa patayng dagat nahunong sa hingpit ug mitabok ang katawhan ngadto sa Jericho samtang naglakaw sila sa malang yuta. Ang mga pari nga nagyayong sa sudlanan nagtindog sa malang yuta taliwala sa Jordan hangtod nakatabok ang tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa balay ni ako
sa kakatawan nga laing sinultihan. Ang Huda na himong iyang sangtuaryo, ang Israel iyang ginharian. Ang dagat nakakitaog ni dagan, ang Jordan bisibo. Ang mga bukid ng lukso ingog mga karnero, ang mga bungtod ingog mga nating karnero, karnero sa panon. Ngano dagat nga midagan ka, o Jordan ngano misibo ka. Kamong mga bukid nganong nang lukso kamo sa mga karnero, kamong mga bungtod sa mga nating karnero, karnero sa panon. Palihog, manindog. Ang Ginoo manaaki ninyo. Manausab kanimo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw o gilin. Unya miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo ngo makapila ba makasala kanako ang akong isig katawo ug ako gyapon siyang pasayloan? Makapito ba? Si Jesus mitubag dili kay makapitura, kun dili kapituan kapito. Kaya gingharian sa langit, sama man sa usa, nya hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala nga to kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya milyon ka pesos. Ug tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, isugo ang iyang agalon. Ngay baligya siya ingon niya usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon na tubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha kay bayran kura ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busag ipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao nga gikasugat niya ang usa sa iyang kaubang sulugoon nga nakautang kaniya pipila lamang ka pesos. Gilabni dayon niya og gituok. Og giingnan, bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon. Ayaw intawon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya mosugot. Hinunua gipapriso niya hangtod makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. O nagadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginlan nila sa tanan. O sa ipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, banyaga ka. Gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon. Ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon ug ipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod makabayad siya sa tanang utang. O gitapos na Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab ni ana, ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga tunga sa langit, kung dili kamo mopasaylo sa inyong isig katawo sa kinasing-kasing gayod.
Tapos sa Jesus makasulti ni ining mga butanga, mibiya siya sa Galilea ug miadto sa Judea, tabok sa suba sa Jordan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. So magandang araw sa ating lahat. Kumusta po? At ang ganda ng ebanghelyo ngayon. Dahil yung ebanghelyo natin ay nagpatunay na importante yung pagpatawad sa mga kasalanan, sa mga tao na naka-offend sa ating lahat. No? So every day, ask the grace to forgive. Na kung nagkasala man tayo, hindi enough na mag-ask lang tayo ng forgiveness. Hindi enough yung repentance lang. Kailangan din reparation. Di ba? I-repair natin yung damage sa kasalanan na ating nagawa. Kung ikaw ay asawa, yung husband, kung nangangaliwa ka, anong gawin mo? Hindi enough to ask sorry. Kailangan mo na bayaran yung kasalanan mo. Paano natin mabayaran yung kasalanan natin? Through reparation. May nag-react na, no? Through reparation. Paano natin i-repair? Huwag mo nang dagdagan yung kasalanan natin. Kung nangaliwa ka, huwag ka nang mangaliwa uli. So, increase your love to your wife. Increase your quality time to your wife. Increase your quality time to your family. Yan po ang reparation. Hindi enough to ask sorry. Anong makapag-heal sa atin? When we repair, not only saying, I'm sorry. No? Not only repentant words, but also, i-restore natin yung damage natin. At yan, ang kahulugan sa ating ebanghelyo ngayon. Siya, di ba, pinatawad siya? Pero, hindi siya nagsagawa ng reparation. Anong ginawa niya? Hindi siya naawa sa kanyang kasamahan na servants. Then, saop. Stricto pa siya sa tanang nangamatay. Di ba? We receive the mercy of God, and let us enjoy the mercy of God by repentance and reparation. Yung repentance mo, maging authentic lang yon kung may reparation. Ma-restore lang ang ating magandang relasyon when we repair the damage. Kung nangaliwa ka, repair. Hindi sapat yung, nag-ask na ako ng kapatawaran ng aking asawa. Pero, dinagdagan mo pa rin yung kabalastugan mo. Hindi yon authentic repentance. Authentic repentance will lead to reparation of the damage of the sins that we have done. So yan po yung core message ni Kristo sa Ebanghelyo. No? Pero meron mga tao na nagkasala, humingi ng tawad, pero ang ugali nila, hindi nabago. Dinagdagan pa nila yung kasalanan nila sa pamagitan ng pagkamarites. No? Instead, maawa tayo, hindi na tayo maging maawain. Dahil, totoo ba itong nag-repent? No, ang sarap pakinggan yung sinabi, kung tatalikod na sa'yo, iba. Dual same yung maganda sa harap, sa likod, masama na ang mga sinabi. No? Iiyak pa sa harapan mo, patawad, pinagsisiya. So pagtalikod, iba na yung storya. Hindi totoo na repentant yon. Ang totoo na repentant, you repair. And you repair the damage of your wrong decisions. Yan po ang challenge natin. Ngayon, pag-usapan natin ang ganda ng storya sa buhay ni Saint Maximilian Kolbe. Kaya nga, red yung suot ko. Dahil may martir. Yung si Saint Maximilian Kolbe. Ito yung storya niya. Siya po ay patron sa mga journalists, sa mga pamilya, sa mga bilanggo, sa mga drug addicts, sa pro-life movement, the oppressed and the marginalized, sa mga ino-oppress ng mga tao na nasa kapangyarihan, sa mga marginalized, mga mahihirap. So, yan po yung patron. Siya po yung patron sa mga oppressed and marginalized. Nung nakalimutan na sa ating lipunan, siya yung patron, si Saint Maximilian Kolbe. Pero yung tunay na pangalan niya ay si Raymond Kolbe. So, naisilang siya January 8, 1894. Kailan? January 8,
1894 sa Donska Walla, Poland. Polish pala ito. And then, part yan sa Russian Empire. So, meron na siyang vision. Meron pa siyang vision before siya naging martir. Ang vision niya, sa bata pa siya, he reportedly had a vision of Virgin Mary who offered him white crown. White crown is a symbol of chastity. And red crown as a symbol of martyrdom, shedding his blood for the church and for God. And he joined the Franciscan missionary at the age of 16. So nagsimula siya 16 years old. And then, meron siyang doctorate in philosophy. Hindi to basta-basta si Maximilian Kolbe. Studied in Rome, earning doctorates in philosophy and theology. Na-ordain siya 1918. Meron siyang tinayo na grupo, the Army of the Immaculate One, yung mga devotee sa banal na Rosario. Yun po ang naitatag niya sa 1917. Ano yung, pasensya na kayo ha, may audience participation tayo ngayon. Hindi pa tayo nag-prayer, may nag-react na mawalan niya ng malay. Yan ang palatandaan na may demonyo. No? Sumigaw yan kanina? No. Lalo-lalo na mag-consecrate tayo mamaya sa katawan at sa dugo ni Kristo. Matatakot sila. Yung mga demonyo ay puno ng takot. Ano yung mga demonyo? Puno ng takot. Kung matutukitin ka, no, liwat kas demonyo. No. So, let us continue to, parang lumutang na. No, nasa likod. Huwag kayong matakot. Uy, Father, no, ang sarap ng tumakbo. Huwag kang tatakbo, hahabulin ka nila. Just relax. Just increase your faith to the Lord. Bakit? Ang mga demonyo ay puno ng takot. Ito yung storya ng buhay ni Saint Maximilian Kolbe. During World War II, nagtayo siya na monasteryo. At yung monasteryo niya, nagawang shelter home sa mga Hudyo. Dahil yung mga Hudyo ay tinutugis ng mga ni Hitler sa mga Nazi. Tinutugis sila para patayin. So, sinisave niya yung mga Hudyo. Pero na-arrested siya February 1941 and sent to Auschwitz concentration camp. Yung Auschwitz na concentration camp, doon ilagay yung papatayin sa sunod na papatayin ni Hitler. No? So ngayon, in July 1941, a prisoner escaped from Auschwitz concentration and SS retaliated by selecting 10 men to die by starvation. So dahil may naka-escape, anong ginawa nila? Ito yung ginawa nila. Dahil may naka-escape, may nakatakas, agig, bayad adto, ang compensation nito, may 10 tao na nandito, papatayin natin through starvation para magutom. Hindi bibigyan ng pagkain. So for 2 weeks, hindi bibigyan ng pagkain hanggang mamatay. No? And then, one of the selected men, si Francis Zek, Gajunek Zek, cried out in despair for his family. Isa sa 10 na napili, si Francis Zek. Siya napili sa 10. And then Father Kolbe, Maximilian Kolbe, stepped forward and offered to take his place. Dahil may pamilya siya. Sabi niya, paano na yung pang-anak ko? Paano na yung asawa ko? Kung mamatay ako. Kasali ako sa 10. At sabi ni Maximilian Kolbe, kapag tawagin yung pangalan mo, huwag kang tatayo. Ako ang tatayo para sa'yo. Grabe, no? Ako ang tatayo para sa'yo. After 2 weeks, without food or water, Kolbe was the last of the 10 to survive. So sa po, siyam namatay na. Si Maximilian Kolbe, buhay pa! Siya lang nanatiling buhay. Dahil nakita na buhay pa, sa August 14, ngayon, August 14, 1941, he was executed by lethal injection. Para sa Leo Echegaray. No, lethal injection ang namatyan niya.
At yun ang kinamatayan ni Saint Maximilian Kolbe. Ang nagkanunay sa kanya, na-beatified niya, 1971, si Pope Paul VI as Confessor, Martyr of Charity. Nakanunay siya bilang santo, si Pope John Paul II, who declared him a martyr, acknowledging that he died out of Christian love. Di ba? Kung hindi tayo nakasali sa 10, ay praise the Lord, hindi ako nakasali. No. Nakatakas ako. Dahil dyan, magrurosaryo ako ng 10 misteryo. Pero kahit hindi kasali si Saint Maximilian Kolbe, sabi niya, kung tawagin yung pangalan mo, huwag kang tumayo. Ako na ang tatayo para sa'yo. Bakit hindi siya natakot? Because of his love of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Ano yung legacy niya? Ito yung legacy niya. His story is considered one of the most powerful examples of the Christian love and sacrifice in modern times. Modern saints siya. Na 20th century na po siya na-declare na santo. No? Kinaliputan na yung sarili niya to save the life of Francis Jayonek Zek. The man he saved survived in the Auschwitz concentration and spent the rest of his life telling Kolbe's story. So siya yung dahilan na known po dahil sikrito lang yung sinabi niya eh. Hindi niya pinagkalat. Ako po ang magpakamatay para niya. Hindi. Si Francis Zek ang nagpakalat nito. Yung nagpakamatay in behalf sa kanya. No? Isang pari. Sabi niya, ito yung best quotes niya. Only love creates. Only love creates. This was one of his core convictions, core values ni Saint Maximilian, that love, not violence or hatred, is the true power of transformation. Ang pagbago sa ating lipunan, hindi po yung revenge, hindi din yung hatred, hindi yung puot na feel natin. Kanina, nag-exercise ako, yung mga demonyo pumapasok sa mga biktima is hatred, anger. And then, dapat ma-recommend natin for counseling and processing. Dahil hindi yan lalabas without processing, self-awareness. Dahil yung demonyo, mga kapatid, ito yung isi-share ko sa inyo ngayon, itong demonic obsession. Grabe yung demonyo, mga kapatid. Ito yung isi-share ko sa inyo. In relation to love, dahil si Saint Maximilian Kolbe, he saved his prisoners by offering his life. No? Sabi niya, suffering is a great grace. So kung may sakit kayo, it is a great grace. Suffering is a great grace. Kung may karamdaman kayo, may oppression kayo na hindi pa na-heal, may possession kayo na hindi pa na-liberate, it is a suffering. Suffering, kung may karamdaman kayo, stage 4 cancer, whatever it is, suffering is a great grace. Hindi ordinary grace. At sana po hindi kayo mawala ng pag-asa because of your suffering. Because sabi ni Saint Maximilian Kolbe, suffering is a great grace. Problem is a great grace. Cross is a great grace. Through suffering, the soul becomes like the Savior. Ulitin ko ha? Through suffering, the soul becomes like Christ. Bakit ba, Lord? Marami akong problema. Ito yung sagot. Uy, nasagot na ba? Bakit ba, Lord, yung asawa ko ang problema ko? Through suffering, the soul becomes like the Savior. In suffering, love. In suffering, love becomes crystallized. Suffering, love becomes our character, our attitude is being crystallized. Wow. Crystallized, maging malinaw, maging matatag. Amen? Yan ang sabi niya. So ngayon, punta tayo dito sa demonic obsession. So hindi pa ako natatapos, no? Hindi ko alam kailan matatapos ito, no?
So, meron pa akong 15 minutes. 30 minutes yung humili ko ha. Dahil may pakapin. Kung palit mo ginamos, doon na may pakapin una. Tinoo, dili. Pakapinig una, ter. No. So, ito po. Sabi ni Bamonte, one of the season exorcists, Bamonte observed that nonetheless, it is possible that both demonic and psychological components can act concurrently. Sabay-sabay o magsama-sama sila. Yung psychological obsession at yung demonic obsession, kakanta. Hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Dito sa mundong walang katiyakan. So, pwede pala. The psychological and demonic obsession components can act concurrently. This observation is the common experience of the exorcist. So, hindi natin sasabihin, buang yan, baliw yan. No? Dahil, common experiences of the exorcist. But it needs a bit of unpacking. Kaya nga, may processing tayo dito. Kaya nga, huwag kayong magmadali. Kaya unpack pa natin yan. Hindi madali. So yung plano kong i-exercise, ni-recommend ko for psychological processing muna. Dahil kapag hindi yan natin magawa, pwede makontrol dahil may concurrent, the components can act concurrently, magsabay, hawak kamay sila. The first consideration is that it is entirely possible for the person to have psychological conditions such as psychological obsessions, and then through some type of sin or some other means, the demons enter into the situation and compound the psychological obsession with diabolic obsession. Ano? Compound. Magtambalan sila. Maging twins na sila. So mahirap na natin i-separate. No? In this particular case, the demon is able to easily drive the obsession since there are pre-existing mental illness. Kung problematic ka na, traumatic ka na, ang file lang dyan ay demonic. Diba? Sino yung magpakamatay? Diba? Yung may problema? Sino ba yung tatalon sa 4th floor? Yung may problema, di ba? So, may psychological, mental, negative habits na. Negative na yung isipan niya, negative na yung emotion niya. So, may pre-existing mental habits. So, pwede, the demon is able to easily, madali lang. So, kung may problema ka, continue to pray. Kung may problema ka, na-intensify na yung problema, para hindi ka easily drive by demons, go to confession. Kaya may confession tayo. Si Father Richard, after sa Mass, matapos na siya, hindi na siya makakonfess sa inyo, pero may pari siguro darating. Kung wala naman ako, mamaya, nagpakumpisal, mag-anointing sa inyo. Okay? So yan po. Each time the person continues the obsession, he not only empowers the demon who is driving the obsession. Tingnan nyo ha. Kung magpatuloy ka sa negative thoughts mo, sa hatred mo, binigyan mo ang demonyo ng kapangyarihan to influence your mind, to influence your heart. So anong gawin natin? To guard our mind, to guard our heart through continuing processing and self-awareness sa sarili mo. Ngayon, ang sabi niya, not only you empower the demons, tingnan nyo ha, kung manatili tayong negative ang pananaw sa buhay, manatili tayong mag-decide na negative yung isipan natin, manatili tayong mag-decide na negative yung kalooban natin. Alam nyo, you never only empower the demons, but he also increases the strength of his psychological habits, of his psychological disorder. So, hindi mo na lang binigyan ng power yung demonyo, nini-strengthen mo pa. Pinatibay mo pa yung psychological negative thoughts. Parang addicted ka sa negative thoughts.
Ang sarap gumante. Ang sarap pumatay. Ang sarap magmarites. Ang sarap. Yun, isavor mo. Yan po ang una, ha? The psychological and demonic obsession components can act concurrently. Ano yung concurrently? Sabay-sabay, hawak kamay. Not only concurrently, maging makompound na. Ano yung compound? Magtambalan na sila. Maging kambal na sila. Mahirap na pahiwalayin. So, anong gawin natin? Yung increasing our knowledge. Kaya nga nagkatikais tayo sa inyo kanina. So, anong mangyari? Resulting in it, ito yung climax, last 8 minutes, resulting in it being extraordinary difficult to climb out. So, mahirapan na tayo sa pagpasok sa kanyang isipan. So, sino ba makatulong sa pasyente? Siya mismo. Maliban sa team natin, makatulong yung team natin, pero internally, internal cleansing and internal disposition, siya mismo. So, kailangan ma-process siya ng kapangyarihan ay nasa kanyang kamay. Secondly, second consideration is that there are times in which the person does not have any pre-existing psychological condition but becomes diabolically obsessed. Alam nyo, wala talaga siyang psychological illness. First instances sa kanyang buhay, wala siyang psychological defect. Biglaan lang yan, Father. Meron tayong pasyente niyan. No, dahil paborito yung mga antik na mga bagay. No? At hindi pa niya alam how to do deliverance yung mga antik na bagay. So, may nagbigay sa kanya ng kama, na antik na kama. Dinala niya. Normal na normal. Na-disgrasya sila. After sa disgrasya, itong nakatanggap ng antik na katre or kama, naging diabolically obsessed. Nawala sa sarili. Nagtatagalog na, Bisayang dako. Tagamanga District. Ito po ay purely demonic obsession. Demonic harassment. Ito yung sinasabi ni Belmonte. Bamonte. This result in two kinds of outcomes. Kumusta na siya ngayon? Deliberate na po. May mga demonyo na nakatira during deliverance, ang mga demonyo nagpakilala sa kanilang pangalan at saan sila galing. Alam niyo saan sila galing? Sa katre. Doon sila nananahan. Ito yung second consideration. Ulitin ko is that there are times in which the person does not have any pre-existing psychological condition but becomes diabolically obsessed. This result in two kinds of outcomes. Two kinds of outcome. Ito yung resulta. The first is that the demon drives diabolic obsession and the person gives volitional consent to the thoughts and subsequently develops the bad psychological habits which result in a further psychological obsession. Tinatawag ito sa mga exorcists na immensement, spiritual immensement. Ano itong spiritual immensement? Which is a form of intertwining of the demon's empowerment and his own psychology with psychology of the individual. Yung psychological dimension ng demonyo ay ilagay niya sa isipan ng tao. Dahil, ina-allow niya may volitional consent siya. Ini-entertain niya yung negative thoughts. It is allowing the demons to harass us. So, anong mangyari? Ma-full-fledged na. Yung demonyo na ang magdiktar sa inyo, tinatawag yung spiritual immensement. Ano yung spiritual immensement? Ito po. The loss of individual autonomy. Ano itong spiritual immensement? The loss of our individual autonomy. Wala na tayong control sa sarili natin. Kung magalit tayo, basta ako, magalit, wag na kayong makialam, ako ito! The loss of individual autonomy. Wala ka ng autonomy sa sarili mo. Basta galit ako, wag na kayong lalapit ha! Ganon. Dahil, inaalaw mo. Nirecognize mo yung grabing galit mo. It is a demonic obsession.
to a loss of personal identity. Wala ko sa sarili ko, Father. And discernment. Yun, isa sa mga pinaprocess natin kanina, last 2 minutes, no? Isa sa mga pinaprocess natin kanina, bakit ba grabe ang pagmumura ng batang ito? Kaya pala, dahil yung tatay niya ay palamura. Sabi ng nanay, hindi naman yan palamura yung anak ko. Yung tatay niya, palamura. Na-suppress yung kanyang mga negative emotion. During exorcism, doon, magbura. Grabe. Yung mga negative emotion natin, na-suppress natin. And then, ano nangyari sa kanya? During exorcism, peste, yawa, puwang. Ganon ang lalabas sa kanyang mga sinasabi. Ngayon, over the course of time, the demon slowly modifies the person's psychological patterns of thinking and behavior to fit his own. Kaya nga, yung nature natin, mga demonic na. Hindi na makain yung ating mga ugali. Hindi makain sa aso yung ugali niya. No? So, kailangan natin na ma-liberate from this. Lahat tayo ay hinaharas in the level of demonic obsession and psychological obsession. At dapat aware tayo. Kung aware na tayo ngayon, wow, amazing. Wala, nandito na. No? Hindi ko na ito tatanggapin. Yung negative thoughts, negative biases, negative images, negative perception, negative na isipan na itanim niya sa akin at sa aking emotion. Ops. I cast out the spirit of negative thoughts. I cast out the negative perception of my environment in the name of Jesus. I cast out. Gamitin nyo yung deliverance prayer, ha? Makatulong po yun. At dahan-dahan po, mababago tayo. So anong, lastly, sabi niya, in the initial stages, the intertwining of the psychology of the demon and the person is not very strong. But if the individual gives consent to the demon driving the obsession or the thought patterns over the course of time, the demon becomes so powerful in relationship to the human being psychology that a codependence. Ito po, maging codependence na po. Ano yung codependence? Excessively relies on the negative images. Parang addicted ka na sa negative images, negative reaction, negative emotion. Very reactive. Dali magalit. Yan po ay codependence. So, anong i-inject ng demonyo sa'yo? Mawawala ka na. Anong i-inject niya sa'yo? Masisira na yung buhay mo. No? Excessive reliance of the negative image na ilagay ng demonyo sa ating isipan. So, kita ko, kaya nga ina-highlight ko ito, dahil tayong lahat ay hinaharas na psychologically and spiritually. Spiritual obsession. Hindi ka nga possess, pero dito tayo naharas. No? And then, ang good news nito, the Lord is bringing us 2 important things, truth and grace. Ang truth, yan po, yung catechism natin kanina, I hope na-inspire kayo at empower kayo. And then the grace that we receive through the sacraments po, malaking tulong po yan. At dahan-dahan, nabago na tayo araw-araw po. Amen? Malig manindog ta, atong ampuon, ang pag-ampo sa katawhan. Mangayo kita sa Ginoong Jesus, nga iyang himpiton ng simbahan o kalibutan sa kalayo sa iyang gugma, sa kalayo sa iyang gugma o kinabuhi. Maingon kita, Ginoo, dungga nga mong pag-ampo. Ginoo, dungga nga mong pag-ampo. Jesus, padilaaba ang imong simbahan sa usa ka lawom nga pagpakabana sa pagwali sa maayong balita ngadto sa tanan. Agad pa nga kining maayong balita makiginabi sa kalibutan uban sa iyang panglantaw ug panginahanglan, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Jesus, padilaaba sa mga Kristohanon ang mabination nga pagbuhat nga walay kaluya alang sa kahiusahan uban kanimo, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
Alang sa atong lawig sa pagtuo isip usa ka simbahan, uban sa atong labing talahorong Obispo Alberto, masinati nato si Kristo pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban, magampo kita. Ginoo dungga ang among pagampo. Niining tuig sa yubileo sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay ang atong lawong nga pagsalig ug malaumong pagtuo sa Dios, taliwala sa mga mangitngit nga kasinatian ug manglakaw kita nga nagkahiusa paingon sa Amahan, magampo kita. Ginoo dungga ang pagampo. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan, magampo kita. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na, magampo kita. Ginoo dungga ang among pagampo. Kining tanan among gipangayo kanimo sa ngalan ni Kristo among Ginoo. Amen. Sakripisyo pagahom sa tanan. Duwaton sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayon ug himaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kasalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo santusa sa imong panalangin kining hinalad nga mga gahasa. Tungod sa imong kamangyatagon kining mga gahasa maghaling unta kadamo sa siga sa imong gugma. Nga mipadaog kang San Maximiliano batok sa tanang mga pagpasakit sa iyang lawas. Kidi among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos kamahayan, Dios nga tunhay, ug magkagahom sa tanan. Angig matarong kayod na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa imong santos nga martir si San Maximiliano, sa pagsunod sa pag-iingnan ni Kristo may halad sa iyang kinabuhi aron sa paghibaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gugma, gahom, kadagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili katong mga mahuyang ug iimo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi. Pinaagi sa ni Kristo among Ginoo busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Dayon ang kagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Panlugod pa rin. Santos kay ikaw Ginoo ang tubran sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kinilang kanamo nya lawas sudugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon mikuha siya upayn, mi pasalamat kanimo, mipika sa mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tidun-an ug mingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kana, ikidi mako lawas nga tugyan alang kadinyo.
Kasamang paagi tapos ang panihapon may kuha siya sa kalis. May pasalamat kini mong pag-usab. Miyatag niini ngadto sa iyang mga tidun anig mingon, dawata kini upang inom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa kudugo sa bagog tudhay nga kasabutan, ng dugo nga ula alang karinyo galang sa tadag mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhati kini aron paghandob kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, Si Kristo na banhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw na Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi, ug kani sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Imo ang kaming mga lawas sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo, among Santo Papa, ni Alberto among obispo, ug sa kanang mga pari. Inumdumi sa mo maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Gang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himaw kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inhan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diya kaniya, yata gina kanimong kagahog nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon nato nitukod ng mga pulong nga gitudlo kanato ni Kristo. Amahan namo nga nasa sa langit. langit. Pagdaygonon nimo ngalan, umabot ka namo ang imong harian. matuman ang imong pag-uot Sa iyo kamay sa langit. Ang kalano namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo kalawalaw. Upasay kami sa mga sala. Ingon pasaylo kami sa kasalakan namo. ug Dili mo kami tugyas tugyas mga sa panulay. panulay. Hinunuan Hinunuan sa kami sa Kautan. kautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Natagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kadunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malauman sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mga nangharian ang kabubugang maya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nagun ka sa mga apostolas ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawan mo mga sala kun nila pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton tagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buig hari angtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kadunay manaka dinyo. Manaaw sa sa kanimo. Kung karon ito'y pakitang tibayan sa tipariginig sa panagdait. Peace. Cordero sa Diyos na nagawat na sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamon. Cordero sa Diyos na nagawat na sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamon. Cordero sa Diyos na nagawat na sa mga kasalanan sa kalibutan. Atagi kami sa kalinginan. Manlugod baliw. Kini mao si Kristo ang kordero sa Dios kinigawagtang sa masalas kalibutan. Bulan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo di kami kalawat kanimo, panipamulong laman, pamaayo ako. Pamaayo ako.
pagampo alang sa akong spiritual communion. Akong Isus, nagato ako nga ikaw ana sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, o ako nangandoy sa pagkalawat dili ko man ikaw madawat diya sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sama aniya ka uban kanako, o hingpit kong giusa kong kagalingon nga na kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Sa Diyos alang kanimo, kinabuhi ginulang, aron ka maluwas. Masay lubugma, gihatag sa Diyos. Noon kaniya, kay magpapit siya, kung saling sa iyang ugma. Kinabuhi kanawa ang Diyos pamatiha, kanunan magali siya. Kalapasan kadautan sa taong ipapas, pasalubugma, ihatag sa Diyos. Noon kaniya, kay mamati siya, usaling sa iyang ugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatia, kanunan magali siya. Hinaon Ginoo, imong pamatiyo. Palihog manindog. Pagampo kita. O Ginoo kining misteryo nga among gikalawat maghatag unta kanamo ngadtong kalig-on sa kalag nga midasig kang San Maximiliano nimong martir sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagad ug sa pagka mananaog diha sa kasakit. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakin ninyo. Manausap kanimo. Ug ang Dios nga magagam sa tanan minalangin kaninyo nga mahayan ng anak ang Espiritu Santo. Amen. Kahalad ng Santos Kamisa, dado na tong gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, es Christus Trasate, a te clamamos, exoles que
palihog sa manglingkod. Palihog manglingkod, nga atong isunod ang blessing sa mga religious items. Walay mag-video ha. Walay mag-video. Hello, Mike Tess. Okay ra mo? Malingkod ra mo ha, relax lang. No? Eh sila, wa na ma-relax. No? Ubay-ubay din sila ron. Sagli lang. Naantay taksan ng kwarto na to. Unya, mag-bless ta sa inyong mga sacramentals ha. Isod lang po to. Pilas kay buk. Pangsod na sa kwarto. Tapay, masod pa? Sige, isod na diri sa mga rooms. Bro, Kinsa tong gabidyo ganina, palihog kog delete kung di ka ganahan nga maguba imong cellphone. Kung kinsa tong gabidyo ganina nakita sa kamera, anay video. Maluoy kog pa ay delete. ato lang isod sila sa Kato po, isod po to. Isod po na dari. Na nga rooms. Pat kabok, bibo ni ron. Isod lang to po, Bro John. Isod dari. Para maprayera na nila. So, enda man yung asin, yung tubig. Yan ang mag-focus sa yawa, ha? Okay ra mo diha? Uy. Okay ra mo? Okay na lang po there. No? Na-torture sila because of the Eucharist. Amen? Atong pakpakan si Kristo. Kanya, kini sila, nagtago naman ni mga yawa, no? Para ni-manifest sila karon. Kanya, banang nga, pinaagi ni ini, banang naatay center. Kung wala itong center na ito, saan sila pupunta? Doon sa mga albularyo, doon sa mga anting-antingan. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Hindi, natatakot. So, wag lang kayo mag-focus dun ha. And then, yan ang palatandaan mga kapatid na itong simbahan natin, matorture sila. No? Bigyan natin ng papuri ating simbahan. Amen? At sana ngayong araw na ito ay dumudubli yung pananampalatayan nyo sa Panginoon. No, yung deliverance prayer na sinishare namin sa inyo, yung handbook ni Father Sikia, yung handbook ni Father Chad Rifferger, makatulong po yon. Just imagine kung tayo lahat mag-deliverance. Yun ang mangyari sa mga demonyo, laging sigaw. And then, aalis sa bahay natin. Amen? At yung mga karamdaman natin na dala nila ay mapagaling sa pamamagitan ng mga sacramentals ng ating inang simbahan. So, una nating i-bless ang asin ninyo. So, mag-bless na tayo para hindi pa tayo nagsimula, no? Nag-react na sila. So, hindi yan madali. Dapat i-series po yan and then makatikais pa yung buong pamilya. So, ang buong pamilya ay ikatikais pa natin. So, hindi madali po. Itong ministry ito, hindi madali. So, it is all about sacrifice of love. Amen? Unahin natin yung asin ninyo. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. You creature of salt, I pour this day of evil by the living God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered they, through Isaiah the prophet, to be cast into water to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul, to all who use they. In whatever place thou art sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that thou with thine of thy goodness, to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind, may all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Amen. Lahat ng salt ninyo ay holy and exorcised salt. Isunod natin yung inyong tubig. Pakibukas po yung takip ng tubig ninyo. Thou creature of water, I purge thee of evil in the name of God the Father Almighty.
In the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that thou mayest be water fit to brace us against the envious foe. Mayest thou be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, by the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world before. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water, hearken to your prayer, pouring forth your benediction upon this element which is consecrated to manifold purifications. Let the Scripture serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be cleansed and delivered from harm. That such homes enjoy a spirit of goodness and air of peace, freed from painful and needy snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ, O Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you, author of invincible strength, and King of conquerable empire. Ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the divine enemy, who valiantly put down hostile influences, prostrate and first some we beseech thee, Lord, consider kindly this creature of salt and water. By diving afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng tubig ninyo ay holy and exercise water. So sana po ay gamitin nyo yan regularly. Sunod nating i-bless ang inyong olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the reserve his power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled, driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the host of angels stand in awe, and also the service of acknowledge, may it please you to regard favorably, and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. We have ordained it to attend the sick, so that with the made well they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that this will use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all walls of the enemy, let it be a means of averting any kind of adversity for man. Made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that we never again suffer the sting of its serpent, through Christ the Lord. Lahat ng olive oil niyo ay holy and exercise oil. So kung may sakit kayo, mga nanay, mga tatay, pwede niyo ma-deliverance yung sakit ng inyong anak. Kaya posible, it is a concurrent. No? Posible, hindi yung natural lang, kundi may spiritual harassment. So, gamitin nyo yung prayer of deliverance. Tinuturo namin yan sa inyo para magamit ninyo. Natutuwa ba kayo ngayon? And then, practice cares. Alam nyo na yung cares dahil dinidiscuss na yan kanina. Panghuli is general blessing sa lahat ng mga religious items ninyo. Incense, candles, rosaries, cross, crucifix, medals, sacred images of God, sacred images of the angels, sacred images of God, scapulars, handbook, and all religious items. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now your mercy, we pray, a very special and powerful blessing, spiritual liberation and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the plucked of your peace and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept. May unclean and diabolic spirits flee in fear,
never daring to harm, nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask, through the same Jesus Christ, your Son and Lord, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. So, tapos na tayo sa blessing. And then, maghintay lang tayo na merong matatapos doon. Dahil magsimula tayo tawagin yung mga pangalan ninyo for deliverance. At mamayang alas 4, lalabas ako for anointing of senses and anointing of the sick mamaya. At patuloy pa ako mag-solemn exercise. Pasensya na kayo, maingay ang mga demonyo. May audience participation tayo ngayon. Nung isang araw, walang nag-react. Pero ngayon, dami. Hindi pa tayo nagsimula. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? And then, while naghihintay tayo, tawagin yung pangalan natin, paulit-ulit lang kayo say, Our Father for them. Ha? Our Father, Hail Mary. Huwag niyong lakasan. Just mental prayer po. Okay? Malaking tulong po yan na madali yung ma-liberate for the meantime. Hindi yan nalayas agad. No? Dahil as long as ma-convert na buong pamilya po. So, special catechize pa natin sila. So, malaki pa yung trabaho natin para sa kanila. Alam nyo, libre po lahat dito. No? Walang bayad. Kung may marinig kayo na storya na mahal daw yung deliverance, wala pong bayad. Yung exorcism dito, walang bayad po. Kahit piso. Yung bayad is bungag-singot lang. Nandito, bungag-singot. At kung may itutulong kayo sa ministry po, pwede kayong magtulong sa pamagitan ng love offering ninyo dahil yun po ang panggastos natin sa mga deliverance minister allowance nila dahil hindi na sila nagtatrabaho po. And then sa mga gasoline allowance sa mga pari, natutulong natin for confession po. At kung wala naman, huwag kayong mag-alala. Patas po yung pag-treat namin sa inyo, pagtrato namin sa inyo na bumibisita dito. Ang yung dasal, ang pinaka-importante sa amin na malusog yung katawan namin para araw-araw, from Thursday to Sunday, may bigay namin yung sarili namin sa Diyos at sa pinakamahal ng Diyos, kayo. Amen? God is good? All the time? So mamaya mga alas 4, lalabas ako for anointing of the sick, ha? And then, dahil may nakaschedule for solemn exorcism dito sa exorcism room natin, mag-exercise muna ako. Okay? And then, kung may matapos na isa doon, ipalabas natin para ma-deliverance kayo lahat. At sabihin niyo, lalo-lalo na sa mga may sakit na walang finding sa doktor, sabi sa mga team natin na may sakit ako na walang diagnose. And then kayo na magpatuloy sa pag-deliverance sa inyong sarili kung meron kayong karamdaman. At kung natural yung karamdaman nyo, please follow the medical advice of the experts. Dahil hindi tayo mga fanatic. Kung karamdaman nyo natural, we need doctors. Kung karamdaman nyo hindi natural, walang doktor makapagamot sa inyo. Ito po ang paraan. Ang sacraments and then the sacramentals of the church. Amen? So, meron pa pari? Father Richard? Galapan? Miloy? Si Father Richard lang? Galapan? Walang kontak? Baka may pari pa for confession. Kung wala, sino pang hindi naka-confess? So, marami pa. So, kung wala, tatawag pa tayo ng additional pari. Kung wala, ako ang uupo dyan for confession. Okay?